Martial Pick, Kabanata 5877. Halika kung gusto mo. Kaya ganyan yan. Inihayag ni Yang Kai ang hitsura ng pangunawa. Ang pagpasok sa Puriang Pass ay hindi lamang para pigilan ako, kundi para i-verify din ang iyong hula. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Yang Kai. Natatakot ako na ang huli ang iyong pangunahing layunin. Sa mga bagay na dumating sa puntong ito, wala nang saysay na tanggihan pa ito. Pinangunahan ng 12 pseudo-royal lords ang hukbo ng 1,000,000 miyembro ng Black Ink Clan patungo sa Puriang Pass, na nasa labas ng battlefield. Ang tagumpay ni Mi Jinglan sa 9th grade ay hindi nalihim. Sa kabilang banda, ang dahilan kung bakit ginawa ni Mona Ye ang ganoong desisyon ay dahil hindi agad sumugod si Yang Kai sa Puriang Pass. Kung si Mi Jinglan ay isa pa ring 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator, tiyak na tutulong si Yang Kai sa kanya, sa halip na pumunta sa No Return Pass para manggulo. Dahil lumitaw si Yang Kai sa No Return Pass, nangangahulugan ito na lubos siyang nagtitiwala sa kaligtasan ni Mi Jinglan. Sa ganoong kalaking larangan ng digmaan, tanging isang 9th grade Heaven Opening Realm Cultivator lamang ang makakagarantiya ng kanyang sariling kaligtasan. Umiling si Mona Ye at sinabing, "Hindi, ang pagpigil sa iyo ang pinakamahalagang bagay. Yang Kai, hindi mo dapat maliitin ang iyong sarili." Sa panig ng Black Ink Clan, mula sa Royal Lords hanggang sa ordinaryong clansmen, ang kanilang takot sa iyo ay labis na malalim. Ngumisi si Yang Kai. Dapat ba akong makaramdam ng karangalan? Bahala ka, nagsasabi lang ako ng totoo. Tinitigan ni Mona Ye si Yang Kai, ang kanyang mga mata ay hindi lumilipat saglit, tulad ng 3 pseudo-royal lord na nakatayo sa tabi niya. Kahit na noong kausap niya si Yang Kai, hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay kahit kaunti. Isang malakas na aura ang bumalot sa katawan ni Yang Kai, at kung gagawa si Yang Kai ng anumang hindi pangkaraniwang paggalaw, tiyak na makakaranas siya ng marahas na suntok. Ito rin ang dahilan kung bakit handang tumayo si Yang Kai dito at kausapin siya. Kung hindi, matagal na siyang nag-teleport. Napakalaki ng larangan ng digmaan, kung saan hindi niya mapapatay ang kanyang mga kaaway. Gayunpaman, ngayong kinukulong siya ng aura ni Mona Ye, tiyak na maaabala ang kanyang teleportasyon. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, biglang sinabi ni Yang Kai, "Dahil nahulaan mo na maaaring umakyat si Senior Brother Mi sa 9th grade, hindi ka ba nag-aalala sa kaligtasan ng mga pseudo-royal lord na iyon?" Sa maikling panahon na nag-uusap sila, ang 12 pseudo-royal lords at ang milyong malakas na hukbo ng Black Ink Clan ay nakasara na sa Puriang Pass. Malamang na malapit ng mag-away ang dalawang panig. Kung si Mi Jinglan ay isang 8th grade pa lang, ang Black Ink Clan ay magkakaroon ng mataas na pagkakataon na ibagsak ang Mountain Pass ng human race at patayin si Mi Jinglan sa napakalakas na lineup. Gayunpaman, ngayong nahulaan na ni Mona Ye na naabot na ni Mi Jinglan ang 9th grade, lubhang kakaiba para sa kanya na kumilos pa rin ng ganito. Ang paggawa nito ng hindi nalalaman na ito ay magiging matagumpay ay hindi katapangan, ngunit katangahan. Sa katalinuhan ni Mona Ye, imposibleng gawin niya ang ganoong bagay. Ngunit ginawa niya ito. Bahagyang sumagot si Mona Ye. Ano ang dapat ipag-alala? Kumunot ang noo ni Yang Kai, naiintindihan ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salitang ito. Wala siyang dapat ipag-alala, ngunit ang kailangan niyang alalahanin ay ang human race. Sa sandaling ito, bigla niyang nakita ang hukbo ng Black Ink Clan na sumugod palabas ng No Return Pass na biglang kumilos. Habang papalapit sila sa Puriang Pass, ang hukbong ito ng 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan, sa ilalim ng pamumuno ng 12 pseudo-royal lords, ay biglang nagpalit ng direksyon at sumugod patungo sa larangan ng digmaan. Sa direksyong iyon, ang human race at Black Ink Clan ay nalok sa isang matinding labanan, pantay na tugma. Dahil ang dalawang karera ay hindi na makapag-invest ng anumang lakas sa loob ng maikling panahon, kung ang isang grupo ng mga reinforcement ay susugod, tiyak na mababago nito ang sitwasyon sa larangang iyon, na magbibigay daan sa Black Ink Clan na makakuha ng higit na kamay. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Kaya ito na ang susunod mong laro. Pag-utos sa 12 pseudo-royal lords na pamunuan ang isang hukbo ng 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan upang salakayin ang Puriang Pass, ang isa ay upang pigilan si Yang Kai, at ang isa ay upang i-verify kung si Mi Jinglan ay sumulong sa 9th grade. Gayunpaman, ang pinakamahalagang layunin ay ang maglunsad ng isang pag-atake sa hukbo ng human race mula sa likuran upang lumikha ng isang kapaki-pakinabang na larangan ng digmaan. Mona Ye, sinungaling ka. Kudlit, nag-alab sa galit ang puso ni Yang Kai. Kanina lang, sinabi niya na ang pangunahing layunin ay pigilan siya at sabihing hindi niya dapat maliitin ang kanyang sarili. Bagamat maganda ang sinabi niya, lihim siyang nagpaplano. Dahil dito,
Partikular na inis si Yang Kai sa pakikipaglaban sa mga taong tulad ni Mona Ye. Maaari siyang palaging gumamit ng ilang kakaiba at simpleng paraan upang malutas ang krisis habang nagdudulot din ng kaguluhan sa kanyang mga kaaway. Noong nakaraan, noong sinubukan ni Yang Kai na patayin ang innate territory lords na nakatakas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, nakaranas siya ng malaking kawalan. Kung hindi dahil sa paglitaw ng Universe Furnace sa ganoong kritikal na oras, napilitan si Yang Kai na tumakas patungo sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction at makipagsanib puwersa sa withdrawing Black Ink Army. Sa loob ng Pyryang Pass, sa ibabaw ng pader ng lungsod na nakaharap sa larangan ng digmaan, ang ekspresyon ni Mi Jinglan ay tahimik habang siya ay tahimik na nakatitig sa hukbo ng Black Ink Clan na lumalayo pa sa Pyryang Pass. Pagkatapos ay tumangala siya sa direksyon ng No Return Pass at bahagyang bumantong hininga. Nakita na. Bago magsimula ang labanan, naisipan niyang gamitin ang kanyang sarili bilang pain para akitin ang mga master ng Black Ink Clan na umatake. Alam ng lahat sa panig ng human race na nakalusot siya sa 9th grade, ngunit sa Black Ink Clan, imposibleng makakuha ng anumang impormasyon. Dahil dito, pagkatapos magsimula ang mahusay na labanan, bukod sa isang Pyryang Pass na nag-iisang gumagala sa larangan ng digmaan, ang 12 Great Army ay lumaban na sa kalaban. Ang gawaing ito ay para magpadala ng mensahe sa Black Ink Clan at Mona Ye. Ang punong tanggapan ay matatagpuan sa Pyryang Pass, at ako, si Mi Jinglan, ay naroon din. Hanggat maaari nilang ibagsak ang Pyryang Pass, ang hukbo ng human race ay magiging bulag at bingi. Gaano man kalaki ang nakuha nilang kalamangan noon, kung wala ang sentral na utos ng punong tanggapan, makakaranas sila ng matinding pagkatalo. Naging matagumpay ang ganitong uri ng pang-akit. Ang Black Ink Clan, o Mona Ye, ay nagpadala nga ng maraming master at army para salakayin ang Pyryang Pass, ngunit nang malapit na silang magharap sa isa't isa, ang mga master ng Black Ink Clan na ito ay pinangunahan ang kanilang mga hukbo pabalik sa larangan ng digmaan, nagtatarget sa isang kritikal na lokasyon. Kung ang lokasyong iyon ay kinuha ng Black Ink Clan, ang hukbo ng Black Ink Clan ay magagawang buksan ang sitwasyon at gamitin ang larangang iyon bilang pundasyon upang patuloy na palawakin ang kanilang kalamangan. Hindi na kailangang itago, atake. Mahinang ungol ni Mi Jinglan. Sa susunod na sandali, biglang tumaas ang mga figure sa langit mula sa Pyryang Pass at hinabol ang hukbo ng Black Ink Clan at ang 12 pseudo-royal lords. Ang dalawang leader ay may malalakas na aura at dalawang bagong na-promote na 9th grade heaven opening realm mula sa human race. Sa likod nila ay halos 200 mga 8th grade master. Dahil gusto niyang gamitin ang Pyryang Pass at ang kanyang sarili bilang pain, paanong hindi makakagawa si Mi Jinglan ng buong paghahanda? Ang deployment ng Pyryang Pass ay tila madaling makita, ngunit sa katotohanan, sa ilalim ng takip ng maraming layer ng spirit arrays, ang dalawang bagong na-promote na master ng 9th grade at ang malaking bilang ng 8th grade heaven opening realm ay lahat ay nakahiga. Kung ang 12 pseudo-royal lords at ang milyong hukbo ng Black Ink Clan ay maglakas loob na tumuntong sa Pyryang Pass, tiyak na sila ay magdaranas ng matinding casualty. Dahil dito, pagkatapos magsimula ang labanan, itinago pa ni Mi Jinglan sina Shida Zhuang at Tang Tao, hindi pinahintulutang magpakita kaagad. Ngunit ngayong nakita na sila, wala nang saysay na itago pa. Sa wakas ay nakalusot na sila sa 9th grade pagkatapos ng matinding kahirapan, kaya natural na kailangan nilang gamitin sa larangan ng digmaan. Dalawang 9th grade master ang nanguna sa halos 200 8th grade master para ituloy ang hukbo ng Black Ink Clan. Bagamat ang kanilang bilang ay mas kaunti kaysa sa kalaban, ang kanilang momentum ay hindi mababa kahit kaunti. Dinagtagal, kasama ang dalawang 9th grade master bilang taliba, ang mga master ng human race ay sumugod sa hukbo ng Black Ink Clan na parang mga arrow na hindi mapigilan, pinatay ang hukbo. Hanggang sa bumalik ang 12 pseudo-royal lords na nanguna sa pagsingil ay napigilan nila ang pagpatay sa mga masters ng human race. Mayroong dalawa pang 9th grade master. Sa No Return Pass, tinitigan ni Mona Ye si Yang Kai, binabantayan siya ng buong lakas, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya na maramdaman ang shockwaves ng labanan. Ang biglaang paglitaw ng dalawang 9th grade aura na ito ay natural na hindi makatakas sa kanyang pakiramdam. Tungkol dito, hindi masyadong nagulat si Mona Ye. Dahil ang Black Ink Clan ay nakagawa ng bagong Royal Lord, ang human race ay natural na nakagawa ng bagong 9th grade master. Bilangin si Mi Jinglan, sa loob lamang ng 20 taon, ang human race ay nakakuha ng 3 9th grade master. Hindi lang niya alam kung ang dalawang bagong dating na ito ay umasa sa sarili nilang akumulasyon para makalusot o kung umasa sila sa pinakamagandang kalidad na heaven opening peel. Kung ito ang huli, hindi mahalaga. Kung tutusin,
Ang bilang ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill ay limitado, kaya gaano man kaswert ang human race, malamang na hindi na sila makakapag-produce ng higit pa. Ngunit kung ito ang una, ang sitwasyon ay magiging lubhang masama. Dahil ang human race ay may ilang Heaven Opening Realm Cradles, sa mga tuntunin ng cycle at frequency kung saan ang mga peak combatant ay ipinanganak, ang kasalukuyang Black Ink Clan ay medyo mas mababa pa rin sa human race. Sa madaling salita, tapos na ang iyong Black Ink Clan. Inalis ni Yang Kai ang kanyang peking pagkabigla at pinukaw siya. Bahagyang huminga si Mona Ye. Sobrang minamaliit ni Brother Yang ang Black Ink Clan. Oh, nagtaas ng kilay si Yang Kai. Maaaring ang Black Ink Clan ay nakagawa din ng bagong master ng Royal Lord sa mga nakaraang taon. Sino ito? Bakit hindi sumulong at hayaan mo akong makita? Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Mona Ye. Meron man kami o wala, natural na malalaman mo pagdating ng panahon. Ang kanyang sagot ay walang kamali-mali, na nagpapahirap kay Yang Kai na matukoy kung ang Black Ink Clan ay may bagong master ng Royal Lord o wala. Bago ito, maingat niyang inimbestigahan ang iba't ibang lokasyon ng No Return Pass, ngunit wala siyang nakitang marami. Ang biglaang pakiramdam ng krisis na ito ay nananatili sa kanyang puso mula nang siya ay tumuntong sa Northern Pass, at mahirap husgahan ito lamang. Kung tutusin, ang powerhouse ng Black Ink Clan sa No Return Pass ay kasing dami ng mga ulap sa kalangitan ngayon, kahit na ang isang taong kasing lakas niya, kung hindi siya mag-ingat, ay maaaring mabaigaw pa rin ng husto. Pagkatapos, ibinaba ni Mona Ye ang kanyang mga mata at biglang hininaan ang kanyang boses. Dito nagtatapos ang kalokohan pag-uusap. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Magsisimula na ba ang laban? Hindi mo na ba kailangang mag-antala pa? Kitang-kita ko na may palihim na inaayos ang mga pseudo-royal lords mo, sa tingin ko ay hindi nila ito naayos ng maayos. Kaya kung maghintay ng kaunti pa. Ang walang pakialam na ugali ni Yang Kai ay tunay na nakakainis, dahilan para magalit si Mona Ye. Yang Kai, palagi kang mayabang. Sa tingin mo ba ay maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo? Ang huling bahagi ng kanyang pangungusap ay halos isang dagandong. Mataimtim na tinitigan siya ni Yang Kai sa mahabang panahon bago sinabing. Ito ang teritoryo ng human race, kaya natural na maaari akong pumunta at umalis kung gusto ko. Kung gayon sa pagkakataong ito, dapat kang pumunta at tingnan. Habang nagsasalita si Mona Ye, isang invisible force ang dumaan sa buong No Return Pass, at sa susunod na sandali, tila isang banayad na pagbabago ang nangyari sa kawalan. Ang ganitong uri ng pagbabago ay lubhang hindi mahalata at mahirap mapansin. Gayunpaman, lumingon-lingon lang si Yang Kai sa paligid bago niya maintindihan ang nangyayari at bahagyang kumunat ang noo. Nabago mo ba ang Heaven Silang Earth Locking Array? Marshall Pick, Kabanata 5878. Dao Yong. Sa lahat ng oras na ito, gusto ng Black Ink Clan na gamitin ang 4 Directions 8 Palaces Array para harapin si Yang Kai, ngunit ang array na ito ay medyo mahirap i-set up at hindi ito isang bagay na mabilis na may set up. Mayroong ilang beses na ang Black Ink Clan ay nagse-set up ng Great Array, ngunit si Yang Kai ay nakatakas na naging dahilan upang sila ay mabaigo. Maliban kung nakapag-stay si Yang Kai sa isang partikular na lugar sa mahabang panahon, ang Black Ink Clan ay makakapag-set up ng isang Spirit Array ng mahinahon. Halimbawa, ang panahong iyon sa Divine Spirit Ancestral Land ay ang unang pagkakataon na ginamit ng Black Ink Clan ang 4 Gates 8 Palaces Array para i-seal ang buong Divine Spirit Ancestral Land. Mayroong kahit isang pseudo-royal lord na personal na nanguna sa maraming innate territory lords upang salakayin si Yang Kai. Sa oras na iyon, kung hindi lang nagamit ni Yang Kai ang geographical na bentahe ng Ancestral Land para harapin ang kaaway, at kung hindi naging bulag at mayabang ang pseudo-royal lord, malamang na namatay na siya. Kung wala ang Heaven Silang Earth Locking Array, walang paraan upang paghigpitin ang space ability ni Yang Kai. Kung wala ito, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa pagpatay kay Yang Kai. Dati, kapag nakikipag-chat si Yang Kai kay Mona Ye, ang ilan sa mga pseudo-royal lords ay lihim na kumikilos, kaya natural na napansin sila ni Yang Kai. Pero ngayon, tila ang mga pseudo-royal lords na palihim na kumikilos ay nandyan lang para i-distract siya habang nakatago sa likuran nila ang mga totoong killing moves. Sa sandaling ito, sa wakas ay naihayag na ng panig ng Black Ink Clan ang kanilang tunay na intensyon. Ang buong No Return Pass at maging ang isang bahagi ng nakapalibot na kawalan ay nabalot ng napakalaking Spirit Array, na naghihiwalay sa kanila sa labas ng mundo. Kung ikukumpara sa nakaraang 4 Gates 8 Palaces Array, ang kasalukuyang Great Array ay walang alinlangan na mas nakatago at may mas malawak na saklaw, kaya nang hindi napapansin ni Yang Kai, ang Great Array ay na-activate na. Naging pabaya ako.
Napabuntong hininga si Yang Kai. Malamig na bamantong hininga si Mo na Ye. Kayong mga tao ay may kasabihan, kung maglalakad kayo sa tabi ng ilog, paanong hindi mo mababasa ang iyong sapatos? Ikaw, Yang Kai, ay nakarating na sa Northern Pass sa oras at oras muli, sa tingin mo ba ay ganap na akong walang pagtatanggol? Kaya nga naglagay ka ng bitag sa labas ng Northern Pass matagal na ang nakalipas, naghihintay lang sa akin na tumuntong sa lugar na ito para kumpletuhin ang iyong huling paraan at bitag ako dito. Hindi ko akalain na may ganoong talent ang Black Ink Clan mo. Ang ganitong uri ng pagbabago ng mga spirit array ay kailangang gawin ng may mataas na antas ng paggamit sa Dao of Arrays. Ang Black Ink Clan ay may maraming Black Ink Clan, ngunit hindi marami sa kanila ang bihasa sa Dao of Arrays at Artifact Refining, kaya sa mga tuntunin ng Spirit Arrays at Artifact Refining, sila ay mas mababa kaysa sa human race. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ito ay napakaraming taon. Kung ang Array Masters na iyon ay masigasig na mag-aral ng isang Spirit Array, magkakaroon sila ng ilang mga pakinabang. Huli na para maunawaan ngayon. Itinaas ni Mo na Ye ang kanyang kamay at itinutok ang kanyang halberd kay Yang Kai. Ngayon, ang lugar na ito ang magiging libingan mo. Lumingon si Yang Kai sa paligid, ang kanyang ekspresyon ay madilim. Hindi ka ba natatakot na kapag sumiklab ang malaking labanan, ang high-grade Black Ink Nests, ay masisira? Ito ang pundasyon ng Black Ink Clan, at maraming mga master ang nagtipon dito, ngunit kaugnay nito, dahil sa pagkakaroon ng high-grade Black Ink Nest, naging hadlang din ito sa Black Ink Clan. Kaya 3 pseudo-royal lords lang ang pinadala ko para tumulong. Mahinang sagot ni Mo na Ye. Biglang naunawaan ni Yang Kai. Kaya ganyan yan. Maraming pseudo-royal lords dito, ngunit 3 lamang sa kanila ang naiwan ni Mo na Ye upang tumulong sa labanan, habang ang iba pang pseudo-royal lords ay nakaistasyon sa iba't ibang lokasyon, na responsable sa pagbabantay sa iba't ibang high-grade Black Ink Nest sa kani-kanilang mga rehiyon. Sa isang direktang paghaharap, walang sino man sa kanila ang makapipigil kay Yang Kai, ngunit hindi malaking bagay na harangan lamang ang ilan sa mga aftershocks ng labanan. Sa pagbabantay nila sa lahat ng panig, malaki ang posibilidad na hindi maapektuhan ang high-grade Black Ink Nest. Siyempre, kung kinakailangan. Isang mapagpasyang liwanag ang bumungad sa mga mata ni Mo na Ye. Marami pang pseudo-royal lord na haharap sa iyo. Sa madaling salita, hanggat kaya kitang patayin, sulit ang pagbabayad. Mula sa mga salitang ito lamang, kitang-kita na determinado si Mo na Ye na alisin si Yang Kai. Sa mga salitang ito, wala nang masasabi pa. Nang kumpleto na ang paghahanda ng Black Ink Clan, nag-iisang tumungo si Yang Kai sa yungib ng tigre na ito. Bahagyang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang Asher Dragon Spear, hinawakan ito. Ang kapangyarihan ng Great Dao ay lumundag habang ang Space-Time River ay pumulupot sa sibat na parang dragon. Lumakas ang hangarin sa pakikipaglaban at pagpatay ni Yang Kai habang itinutok niya ang kanyang sibat pasulong at sinabi sa mahinang boses. Kung gayon, tingnan natin kung ilang master ang maaari kong mapatay bago ako mamatay. Atake. Kasabay ng pag-iingay ng sigaw na ito, si Mo na Ye at ang iba pang 3 pseudo-royal lords ay sabay-sabay na umatake, na sumugod kay Yang Kai sa isang iglap. Kasabay nito, sumulong din ang Asher Dragon Spear. Ang kapangyarihan ng dakilang Dao sa sibat ay sagana, at ang lakas lamang ng sibat na ito ay naging dahilan upang ang 3 pseudo-royal lords ay bumuhos sa malamig na pawis. Sa pagdaan nila sa isa't isa, ang isa sa mga pseudo-royal lords ay nagluwa ng isang subo ng dugo ng tinta habang si Yang Kai ay nagpatuloy sa kanyang pag-atake kay Mo na Ye. Isang mahinang sigaw ang pinakawalan ni Mo na Ye habang ang isang makapal na Black Ink Strength ay lumabas, na naging isang protective barrier sa kanyang harapan, ngunit ito ay direktang tinusok ng sibat. Sa kritikal na sandali, itinaas niya ang kanyang kamay at hinampes ang sibat, sa wakas ay nagawang ilihis ang sibat sa tamang oras. Ang dulo ng sibat ay dumaan sa kanyang mukha at hinampes niya si Yang Kai, ngunit ang sibat ni Yang Kai ay tumama sa kanyang mukha at pinalipad siya. Nang hahabulin sana siya ni Yang Kai, isang malakas na puwersa ang biglang lumitaw sa likuran niya. Ito ay ang pinagsamang pag-atake ng 3 pseudo-royal lords, na pinilit na bawiin ang kanyang sibat upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa kabilang panig, pagkatapos na patatagin ang sarili, isang pagtataka ang sumilay sa mga mata ni Mo na Ye. Ang huling beses na nakaharap niya si Yang Kai ay sa mundo ng Universe Furnace. Sa oras na iyon, si Yang Kai ay nakapasok na sa 9th grade Heaven Opening Realm, at kamakailan lamang siya ay naging isang Royal Lord. Noong panahong iyon, muntik na siyang mapatay ni Yang Kai, ngunit sa huli, isinakripisyo ni Meng Ke ang kanyang sarili para tulungan siyang makatakas. Ilang daang taon na ang nakalipas mula noong paghaharap na iyon. Ngayon,
Pagkatapos muling makipagpalitan ng suntok kay Yang Kai, nabigla si Mo Naye nang matuklasan na ang lakas ng taong ito ay mas malaki kaysa dati. Siyempre, pagkatapos ng daan-daang taon ng pag-iipon, tiyak na lalakas si Yang Kai, at si Mo Naye mismo ay mas malakas kaysa dati. Bukod dito, sa huling paghaharap, lahat ay nasugatan at wala sa kanilang pinakamataas. Gayunpaman, ang pagtaas ng lakas ni Yang Kai ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan, na naging dahilan upang medyo nagulat si Mo Naye. Alam niya kung paano nilinang ang human race. Kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa 9th grade, sa pangkalahatan ay walang mga shortcut sa pagpapabuti ng lakas ng isang tao. Ang isa ay maaari lamang umasa sa akumulasyon ng oras. Sa makatuwid, hindi niya maintindihan kung paano lumaki ng husto si Yang Kai sa loob lamang ng ilang daang taon. Noong una, naisip niya na ang pag-iwan sa isang grupo ng 3 pseudo-royal lords upang makipagsanib puwersa sa kanya ay sapat na para pigilan si Yang Kai, ngunit ngayon ay tila hindi ito sapat. Gayunpaman, hindi niya pinaplano na magkaroon ng higit pang pseudo-royal lords na sumuporta sa kanya. Ang pagharap sa isang eksperto tulad ni Yang Kai, ang pagkakaroon ng napakaraming tao ay hindi naman magandang bagay. Sa pagharap sa malalakas na pag-atake ni Yang Kai, ang 3 pseudo-royal lords na bumuo ng kanilang sariling battle formation ay hindi makapigil ng higit sa 10 paghinga, lahat sila ay takot na takot. Nakipag-away na rin sila sa iba pang 9th grade master noon, at kung bubuo ang 3 sa kanila ng battle formation, sapat na itong makipaglaban sa 9th grade master. Kahit na mahulog sila sa isang bahagyang kawalan, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit ang killing star ng human race sa harap nila ay hindi maikukumpara sa isang ordinaryong 9th grade master. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay dumating si Mo Naye at pinagsama ang lakas ng isang royal lord at 3 pseudo-royal lords upang labanan si Yang Kai. At ang ganitong uri ng paglaban ay halos hindi na mapigilan. Bawat lugar sa No-Return Pass, lahat ng pseudo-royal lords na nakaistasyon dito ay nakasuot ng solemna at malungkot na ekspresyon. Kung walang paghahambing, imposibleng maramdaman ang lakas ni Yang Kai, ngunit kung ikukumpara, ang lakas ni Yang Kai ay mas malaki kaysa sa iba pang mga 9th grade master. Kailangang malaman ng isa na sa 3 pseudo-royal lords sa isang battle formation, maaari silang lumaban sa isang 9th grade human race master, at si Mo Naye ay isang tunay na royal lord. Gayunpaman, kahit na may ganoong lineup, hindi sila nakakuha ng anumang kalamangan kaysa kay Yang Kai at sa halip ay nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 3 pseudo-royal lords ay natakot kaya sila ay nagpawis ng malamig. Ang mga resulta ng labanan ay mabangis at marahas, at ilang mga figure ang patuloy na nagpapabalik-balik sa kalangitan sa itaas ng No-Return Pass, bawat isa sa kanilang mga pag-atake ay naglalaman ng malaking halaga ng kapangyarihan. Ipinakita nito na ang panig ng Black Ink Clan ay gumawa ng sapat na paghahanda, at ang mga pseudo-royal lords na nagbabantay sa iba't ibang high-grade Black Ink nests ay kumilos lahat upang harangan ang mga resulta upang ang ink nests ay hindi masangkot. Ang palitan ng suntok na ito ay tumagal lamang sa tagal ng pagpapakulo ng isang tasa ng tsaa, ngunit hindi lamang nagkaroon ng ilang pinsala ang 3 pseudo-royal lords, naubos din nila ang kanilang lakas. Nang sila ay umatake, wala na silang lakas para lumaban, at ang sitwasyon na naging disadvantageous sa Black Ink Clan ay naging mas malala pa. Sa sandaling ito, 3 pseudo-royal lords ang lumipad palabas mula sa ibaba at bumuo ng battle formation, na sumusugod sa larangan ng digmaan sa isang kisap mata. Kasabay nito, ang 3 pseudo-royal lords na naubos na ang lakas at nasugatan pa ay umatras sa larangan ng digmaan at napunta sa posisyon kung saan nagbabantay ang kanilang mga angkan. Sa gitna ng matinding labanan, biglang naunawaan ni Yang Kai. Kaya ito ba ang uri ng taktika? Ang 3 pseudo-royal lords na nasa perpektong kondisyon ang papalit sa 3 hindi nasa mabuting kalagayan. Sa ganitong paraan, mapapanatili ng panig ng Black Ink Clan ang isang tiyak na antas ng lakas ng labanan, at ito ang tahanan ng Black Ink Clan pagkatapos ng lahat. Maraming pseudo-royal lords ang nakapwesto dito, kaya naging madali para sa kanila na gumamit ng ganitong uri ng diskarte. Hanggat ang 3 pseudo-royal lords ay konektado ng maayos, si Yang Kai ay kailangang magtiis ng matinding pressure. Dahil gumagamit ka ng ganitong uri ng taktika, bakit hindi ka tumawag ng ilan pang pseudo-royal lords? Itinutok ni Yang Kai ang kanyang sibat kay Mo Naye at nagtanong. Umiwas si Mo Naye sa gilid at malamig na ngumuso habang siya ay gumanti. Hindi na kailangan iyon. Nabuo na ang Great Array at ang No-Return Pass ay selyado na, mamamatay ka dito maya-maya. Gusto mong gamitin ang pinakamaliit na presyo para ibaba ako. Maganda talaga ang plano mo. Nakataas ang kilay ni Yang Kai habang patuloy siyang sumusulong kay Mo Naye.
Bagaman aminin kong napaka-epektibo ng diskarteng ito, natatakot akong nakalimutan mo na ang diskarteng ito ay may malaking kawalan. Bahagyang sinabi ni Monaye. Gusto mo bang sabihin sa akin ang mga detalye? Casual na sinabi ni Yang Kai. Kung gusto mong magsagawa ng ganitong uri ng diskarte, ang pinakamahalagang punto ay ang iyong sarili. Ang Pseudo-Royal Lords ay maaaring magpalitan, ngunit paano ka? Walang makakapalit sa iyo. E ano ngayon? Kaya, sa puntong ito, biglang nagbago ang aura ni Yang Kai, na naging mas mabangis. Kailangan lang kitang talunin hanggang mamatay. Martial Pick, Kabanata 5879. Nakatagong Malamaya. Ang Space-Time River na umiikot sa Asher Dragon Spear at pinupuno ito ng kapangyarihan ng Great Dao ay biglang humiwalay. Hinawakan ito ni Yang Kai at itinapon patungo sa tatlong Pseudo-Royal Lords, hinaharangan ang lahat ng kanilang pag-atake habang ginagamit ang kanyang kabilang kamay para hawakan ang sibat, na ginawa itong ulan ng mga sibat na nagpaulan kay Monaye. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Monaye. Ngayon lang niya napagtanto na hindi ginamit ni Yang Kai ang buong lakas niya ngayon, at hindi niya maiwasang makaramdam ng surrealism. Sa loob lamang ng ilang daang taon, ang taong ito ay lumaki ng husto. Gayunpaman, wala siyang oras para isipin ito ngayon. Lumaki na si Yang Kai, at hindi siya naging idol sa nakalipas na ilang daang taon. Siya ay naging mas malakas din, at kahit na hindi ito labis na pinalaking gaya ng kay Yang Kai, hindi bababa sa ang paglilinang ng Royal Lord ay ganap na naging matatag. Sa pagharap sa nakamamatay na suntok ni Yang Kai, hindi siya uupo at walang gagawin. Sa isang iglap, ang Black Ink Strength ay lumundag at ang itim na ulap ng tinte ay yumanig, na bumalot sa buong espasyo. Sa itim na ulap ng tinta, ang marahas na shockwaves ng labanan ay patuloy na kumalat, na may halong galit na dagandong ni Monaye. Hanggang kailan mo mapapanatiling ganoon ang pag-atake? Nakikita na niya ngayon na malinaw na gumamit si Yang Kai ng ilang uri ng secret technique, na naging sanhi ng bigla ang pagtaas ng lakas niya. Ang nasabing secret technique ay tiyak na may ilang mga limitasyon, at ang tagal nito ang pinakamalaking problema. Agad na sumagot si Yang Kai. Hindi ito magtatagal, ngunit sapat na upang patayin ka. Halika. Halika. Sa loob ng itim na tinte na ulap, silang dalawa ay parang mga bata na nag-aaway, mabangis na nagtatalo, na naging dahilan upang makaramdam ng pagkalito ang ibang Pseudo-Royal Lords sa No-Return Pass. Sa panig na ito, si Yang Kai ay lumalaban ng mag-isa, habang sa kabilang panig, ang hukbo ng Human Race at ang hukbo ng Black Ink Clan ay patuloy na nakikipaglaban sa labas ng Northern Pass. Ang mga epekto ng nakakasakit na taktika ng Universe World ay unti-unting nagsimulang magpakita. Ang orihinal na hindi may gugupong na defensive line ay napuno na ngayon ng mga butas ng mga pag-atake ng Universe World, at bagamat ang hukbo ng Human Race ay hindi masasabing hindi mapipigilan, mayroon man lang silang ganap na kalamangan. Bukod dito, ang kasalukuyang sitwasyon ng Black Ink Clan ay iba sa Human Race. Ang Puriang Pass ng Human Race ay nakalagay sa labas ng larangan ng digmaan at siyang namamahala sa pangkalahatang sitwasyon ng larangan ng digmaan. Isang serye ng mga tumpak na utos ang inilabas mula sa Puriang Pass at kumalat sa buong larangan ng digmaan. Ang mga sundalo sa larangan ng digmaan ay kailangan lamang na sundin ang mga utos na ito. Sa ilalim ng pamumuno ng punong tanggapan ng Puriang Pass, ang hukbo ng Human Race ay parang isang buo, sumusulong at umuurong ng sama-sama, nagbabantay at sumusuporta sa isa't isa. Sa kabilang banda, ang panig ng Black Ink Clan ay walang ganoong kalamangan. Si Monaye at Mo Yu ay parehong nakikilahok sa labanan, at kahit na inasahan na ni Monaye ang sitwasyong ito bago magsimula ang labanan, alam niya na ang kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate ang hahalili sa pamumuno ng hukbo ng Black Ink Clan sa ilalim ng ganoong mga sitwasyon. Gayunpaman, wala silang gaanong karanasan at kulang sa parehong taktika at diskarte, kaya paano sila makikipagkumpetensya sa isang matandang Zoro tulad ni Mijinglan? Kung hindi dahil mayroon silang home ground advantage at patuloy na nagpapadala ng mga reinforcement, ang Black Ink Clan ay natalo na sa labanang ito. Gayunpaman, ang Human Race ay mayroon ding ilang mga pag-aalinlangan. Bagamat ang Human Race ay nangunguna sa lahat ng aspeto, ang Black Ink Clan ay mayroon pa ring dalawang Black Ink Giant Spirit God na nagbabantay sa paligid ng No-Return Pass, na tinitingnan ang hukbo ng Human Race ng may pag-iimbot. Kahit na pinipigilan sila ni Naadata sa spatial territory at hindi naglakas loob na umalis ng walang pahintulot, magagamit pa rin nila ang ilan sa kanilang mga secret technique mula sa malayo. Ang secret technique na ginawa ng Black Ink Giant Spirit God ay napakalakas, at ang bawat pag-atake nito ay hindi dapat maliitin. Maraming sundalo ang napatay ng Black Ink Giant Spirit God. Sa ganoong sitwasyon,
Kung nais ng human race na manalo ng no return pass sa isang laban, ito ay walang iba kundi ang pag-iisip lamang. Kung paanong naunawaan ng Black Ink Clan ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang lahi, ganoon din ang human race. Ang susi sa digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay nasa apat na Giant Spirit God. Ang sinumang makakapagtapos muna sa ibang Giant Spirit God ay magkakaroon ng ganap na kalamangan. Gayunpaman, paanong napakadaling makitungo sa Giant Spirit God na ito? Sa ngayon, ang pinakamalaking ani ng human race ay ang Ink race na hukbo na nagkukunwaring umaatake sa Pyriang Pass. Ang hukbong ito ng Black Ink Clan ay pinamunuan ng 12 pseudo-royal lords at may bilang na milyon-milyon. Gumawa sila ng maling pag-atake sa labas ng Pyriang Pass at sumugod patungo sa likod ng hukbo ng human race. Sa ilalim ng utos ni Mi Jinglan, pinangunahan ng dalawang bagong na-promote na 9th grade, na nagtatago sa Pyriang Pass, ang 200 8th grade masters upang habulin sila. Ang hukbo ng Black Ink Clan, na gustong makipag-ugnayan sa mga clansmen sa loob at labas ng no return pass, sa halip ay pinutol ng human race. Matapos ang isang matinding labanan, ang 1,000,000 malakas na hukbo ng Black Ink Clan ay halos ganap na nalipol. Nakita ng 12 pseudo-royal lords na hindi maganda ang sitwasyon at nagsanib puwersa upang subukang tumakas sa no return pass. Sa huli, kalahati lang ang nakabalik at ang kalahati ay nahulog sa daan. Sa Pyriang Pass, tinitigan ni Mi Jinglan ang larangan ng digmaan ng mahabang panahon bago nagpakawalan ng buntong hininga. Bagamat alam niyang imposible para sa kanya na manalo ng Northern Pass sa labanang ito, pagkatapos ng labanan sa Black Ink Clan, natuklasan niya na ang Black Ink Clan ay nakaipon ng higit na lakas kaysa sa inaasahan niya. Hindi tulad ng Black Ink Clan, na walang pakialam sa mga casualty, bawat isa sa mga sundalo ng human race ay isang bihirang puwersa. Ang pagtanggal sa no return pass ay isang simula pa lang, at ang human race ay kailangan pa ring galugarin ang Heavenly Beginning Great Restriction. Kung napakaraming nasawi dito, anong uri ng ekspedisyon ang magkakaroon? Dahil dito, sa labanang ito, palaging pinananatili ni Mi Jinglan ang isang prinsipyo ng pagtitipid ng kanilang lakas hanggat maaari habang nagde-deploy ng kanyang hukbo, mas pinipiling pumatay ng pinakamaraming puwersa ng Black Ink Clan hanggat maaari ng may mababang casualty upang hindi magdulot ng labis na pinsala, lalo na ang high-grade Heaven Opening Realm. Sa puntong ito ng labanan, bagamat ang human race ang may ganap na kapangyarihan, kung ang Black Ink Giant Spirit God ay hindi haharapin, magiging imposibleng alisin ito. Kung magpapatuloy ito, mas maraming tao ang mamamatay. Sa ganoong matinding larangan ng digmaan, ang bawat sundalo ay kumonsumo ng napakalaking halaga ng Purifying Black Ink Pills, at ang mga epekto ng Expelling Black Ink Pills na kanilang nainom ng maaga ay may limitasyon sa oras. Sa larangan ng digmaan, dahil ang isang malaking bilang ng mga Black Ink Clan Cultivator ay namatay, ang Black Ink Strength ay napakayaman, na patuloy na kumakain ng Purifying Black Ink Pill na nakapagpapagaling na efficacious. Kapag nawala na ang mga epekto ng Purifying Black Ink Pill, magiging napakahirap makipaglaban sa isang kapaligirang puno ng Black Ink Strength. Hindi niya maiwasang lumingon upang tumingin sa kailaliman ng no return pass, kung saan malabo niyang makita ang ilang mga figurine na nakikibahagi sa isang matinding labanan, bahagyang kumunat ang kanyang noo habang mahinang bumubulong. Itinatago ang kanyang lakas. Hindi tulad ni Mo Naye, alam ni Mi Jinglan ang lakas ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na dumating si Yang Kai, tinanong niya ito tungkol dito. Pagkatapos ng 20 taon ng paglilinang kasama ang Universe World's World Force, ito man ay ang Star Boundary o ang Myriad Monster World, ang lakas ni Yang Kai ay tumaas ng husto, sa kanyang kakayahan, hindi dapat maging malaking problema ang pagpatay kay Mo Naye. Kahit na ang kabilang partido ay may tulong ng 3 pseudo-royal lords, ipapadala lamang nila ang kanilang sarili sa kamatayan. Gayunpaman, ang labanan sa kabilang panig ay tila napakatindi. Malinaw na hindi ginamit ni Yang Kai ang kanyang tunay na lakas. Dahil sinusubukan ni Yang Kai na itago ang kanyang tunay na lakas, natural na hindi masyadong mag-aalala si Mi Jinglan sa kanyang kaligtasan. Bukod dito, bago magsimula ang labanan, si Yang Kai ay nakipag-usap kay Mi Jinglan ng pribado tungkol sa iba't ibang senaryo na kailangan niyang harapin. Natural na alam ni Mi Jinglan kung bakit itinatago ni Yang Kai ang kanyang lakas at mas gugustuhin niyang iwasan si Mo Naye. Para mapatay si Mo Naye, hindi malulutas ang problema kapag ilantad ang kanyang tunay na lakas. Ang dalawang Black Ink Giant Spirit God ang pinakakailangan ng human race para harapin. Itinago ni Yang Kai ang kanyang lakas para harapin ang Black Ink Giant Spirit God sa kritikal na sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Mi Jinglan ang kanyang tingin at bumulong sa sarili. Malapit na.
Ang daming staff sa paligid niya ay agad na nagtakip ng tenga at naghintay ng utos. Sa susunod na sandali, ang boses ni Jinglen ay umalangaw-ngaw. Ipasa ang aking utos, lahat ng puwersa ay umatras, ang Pyongyang Pass ay magbibigay ng suporta. Oo, umalangaw-ngaw ang mga tinig ng mga tauhan, at sa sumunod na sandali, isang mensahe ang ipinadala sa iba't ibang hukbo. Kasabay nito, ang Pyongyang Pass, na umaanod sa labas ng battlefield, ay nagsimulang gumalaw, pumipindot patungo sa direksyon ng Northern Pass. Nagsimulang kumurap ang maraming spirit array at artifact sa loob. Si Jinglen mismo ay lumundag sa kalangitan at sumugod patungo sa isang tiyak na lugar sa larangan ng digmaan sa napakabilis na bilis. Mula sa malayo, sumigaw siya. Ipapaubaya ko sa iyo ang iba. Bilang 9th grade master, kung hindi dahil sa katotohanan kailangan niyang pangasiwaan ang likuran at mag-deploy ng hukbo, matagal na siyang sumabak sa labanan para patayin ang kalaban. Gayunpaman, ang kanyang tungkulin ay magsilbing mga mata at tainga ng hukbo ng human race, kaya hindi siya makaalis sa kanyang pwesto. Ngayong malapit nang matapos ang digmaan, wala na siyang magagawa sa panig ng human race. Ang kailangan lang niyang gawin ay sundin ang orihinal na plano at umalis sa larangan ng digmaan. Sa wakas ay maibaba na niya ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat at labanan ang kaaway bilang isang 9th grade human race cultivator. Nang malapit nang kumilos ang Pyongyang Pass, bumulong si Yang Kai sa sarili. Malapit na. Ang Pyongyang Pass ay isang senyales para umatras ang hukbo ng human race, kaya natural na alam ito ni Yang Kai. Dahil umaatras na ang hukbo, natural na hindi siya makakatagal dito. Bagamat palagi siyang lumalaban ng mag-isa at napakatapang, sa totoo lang, hiniram niya ang momentum ng dakilang hukbo ng human race. Kung siya ay lalaban mag-isa sa kasalukuyang panahon, kung saan maraming mga masters ang nagtipon, si Yang Kai ay kailangang mag-isip ng 2 beses. Sa pag-iisip na ito, ang mabangis na opens iba ni Yang Kai ay biglang hangina, at isang hindi natural na pamumula ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa tapat niya, si Mona Ye ay basang-basa sa malamig na pawis, pakiramdam na parang kakalakad lang niya sa pintuan ng impyerno. Hindi niya inaasahan na tatagal ng ganoon katagal ang paputok na pag-atake ni Yang Kai, na halos magdulot sa kanya na hindi ito makayanan. Ngayon pa lang ay natatakpan na ng mga sugat ang katawan niya. Bagamat hindi sila malubhang pinsala, siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Tungkol naman sa pseudo-royal lords na nakipagsanib puwersa sa kanya, ilang beses na silang pinalitan. Lihim siyang natutuwa, hindi na makakatagal pa si Yang Kai, kung hindi, kapag natalo siya, kailangan niyang umasa sa malaking bilang ng pseudo-royal lords para palibutan at atakehin si Yang Kai. Sa oras na iyon, sa Northern Pass, ang high-grade Black Ink Nest ay magdaranas ng matinding pagkalugi, isang bagay na hindi niya matanggap. Mona Ye. Matapos dahan-daang bumalik sa normal ang kutis ni Yang Kai, sinabi niya. Tuturuan kita ng leksyon. Nagsuot ng malamig na ekspresyon si Mona Ye at hindi umimik, nakaharap lang kay Yang Kai sa isang pincer attack. Iyong Heaven Silang Earth Lock ang array na iyon. Habang nagsasalita si Yang Kai, muling umikot ang space-time river sa Asher Dragon Spear na parang dragon, at bigla niyang itinulak ang kanyang sibat patungo sa kawalan, na naging sanhi ng matinding panginginig ng Space Principles bago magsalita. Walang silbi sa akin iyan. Habang tumutulak ang sibat at napuno ng Space Principle ang hangin, umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabasag. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na maliliit na bitek ang lumitaw sa walang laman sa itaas ng Northern Pass, na kumakalat na parang spiderweb. Marshall Pick, Kabanata 5880. Ang kabaligtaran ay totoo. Paulit-ulit na sinubukan ng Black Ink Clan na gamitin ang 4 Gates 8 Palaces Array para harapin siya, kaya paanong hindi nakabantay si Yang Kai. Sa katunayan, pinag-isipan pa niya ang posibilidad na mahuhulog siya sa Great Array bago siya makalusot sa Northern Pass. Ngunit dumating pa rin siya, hindi dahil sa walang takot, kundi dahil mayroon siyang maaasahan. Kung 700 taon na ang nakalipas, kailangan pa rin niyang mag-ingat sa Heaven Silang Earth Lock ang array na ito. Kung talagang tinatakan ng Spirit Array na ito ang espasyong kinaroroonan niya, para siyang pagong sa banga. Maliban kung napatay niya ang lahat ng Black Ink Clan Cultivator na kanyang nilabanan at nalagpasan ang Spirit Array, magiging imposible para sa kanya na gamitin ang kanyang teleportation technique. Pero ngayon, iba na talaga siya. Sa loob ng Unversed Furnace, si Yang Kai ay nakalusot sa 9th grade Heaven Opening Realm, na nagpapahintulot sa kanyang lakas na umangat. Sa nakalipas na 20 taon, ginamit niya ang lakas ng Universe World upang linangin sa pag-iisa, kaya ang kasalukuyang paglilinang ni Yang Kai lamang ay hindi maihahambing sa nakaraan.
Bilang karagdagan, sa mundo ng Universe Furnace, na-refine at na-absorb ni Yang Kai ang kapangyarihan ng iba't ibang Great Daos mula sa ilalim ng Endless River at naunawaan ang sarili niyang Space-Time River. Ito ang condensation ng kanyang Great Dao, at ang ilog na ito, na naglalaman ng kapangyarihan ng 3,000 Great Daos, ay hindi isang bagay na maaaring harangan ng isang Spirit Array. Sa lakas ng Space-Time River, madaling masira ni Yang Kai ang mahusay na hanay na itinakda ng Black Ink Clan, na naging dahilan upang mabaigo ang kanilang mga plano. Higit pa rito, ang Spirit Array na ito ay nilikha lamang ng ilang Black Ink Disciples. Kahit na ang mga Black Ink Disciples na ito ay may ilang mga natamo sa Dao of Arrays, hindi sila masyadong malalim, kaya natural na hindi masyadong malalim ang Spirit Array na kanilang nilikha. Kung ang mga master ng array daw ng human race ang espesyal na nag-set up ng ilang Spirit Arrays para bitag si Yang Kai, maaaring medyo mahirapan ito. Sa madaling salita, matagal nang nakaisip si Yang Kai ng isang diskarte para masira ang Formasayon. Bago magsimula ang labanan, sinabi niya ang mga bagay tulad ng tingnan ko kung ilan sa inyo ang mapapatay ko bago ako mamatay, ngunit niloloko lang niya si Monaye. Sa sandaling nasira ang Spirit Array, nagulat si Monaye. Hindi niya pinag-aralan ng malalim ang Spirit Arrays, kaya hindi niya inaasahan na ang Spirit Array na ito, na pinagbigyan niya ng labis na pag-asa, ay walang epekto kay Yang Kai. Gayunpaman, sa susunod na sandali, gumalaw siya, naglilinis ang Black Ink Strength sa paligid niya habang nagmamadali siyang pumunta kay Yang Kai. Kasabay nito, sumalakay din ang 3 pseudo-royal lords na nakipagsanib puwersa sa kanya. Ang sitwasyong ito ay parang isang sirang kaldero na nabasag, at halatang hindi matalinong ipagpatuloy ang pagkilos na ganito kahit na malaman na imposibleng panatilihin si Yang Kai dito. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na si Yang Kai ay nagpapanggap din na mahina sa sandaling ito, maliwanag na gagawa si Monaye ng ganoong pagpili. Ang pagsasamantala sa kahinaan ni Yang Kai upang kitilin ang kanyang buhay ay likas ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa pag-iisip na ito sa kanyang isipan, pinigilan ni Yang Kai ang pag-iisip na patayin si Monaye dito at nagpatawag ng kaunting lakas upang harangan ang pag-ataking ito. Sa pagkakataong ito, pantay ang tugma nila ni Monaye. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan. Ang 3 pseudo-royal lords na bumuo ng battle formation ay sumalakay din sa gilid. Tila casual na itinulak ni Yang Kai ang kanyang sibat palabas, dahil sa instinct, gustong gamitin ang pagkakataong ito para pilitin na bumalik ang 3 pseudo-royal lords. Sa orihinal, sapat na ang spear strike na ito para magawa ito. Ang isang nagugutom na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa isang kabayo, at siya ay mas malakas na kaysa sa iba pang 9th grade at royal lords. Sa sandaling ito, dahil ginamit niya ang secret technique na inakala ni Monaye na ginamit niya, medyo naging mahina siya, kaya hindi maaaring maliitin ang kapangyarihan ng sibat na ito. Gayunpaman, sa katunayan, pagkatapos ng sibat ni Yang Kai, ang pinuno ng 3 pseudo-royal lords ay aktwal na nagtaas ng kanyang kamay upang harangan ito. Sa sandaling hinarang niya ang pag-ataking ito, tila bahagyang nagbago ang aura ng pseudo-royal lord. Hindi napigilan ni Yang Kai na matigilan saglit, ngunit mabilis siyang nakabawi at hindi napigil ang magmura sa kanyang puso. Kahit na naging maingat siya, hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa bitag ni Monaye. Kailangang sabihin na ang mga kaayusan ni Monaye ay napakatalino. Ang dahilan ng gayong papuri ay dahil napagtanto ni Yang Kai na ang pseudo-royal lord na ito na nangunguna sa kanya ay hindi isang pseudo-royal lord, ngunit isang tunay na royal lord. Talagang nahuli siya nito. Talagang nag-iingat siya laban dito. Mahigit 20 taon na ang nakararaan, nang dumating si Yang Kai sa No Return Pass, napagtanto niya na malapit nang magkaroon ng bagong Royal Lord powerhouse sa panig ng Black Ink Clan. Sa nakalipas na 20 taon, ang human race ay nagsilang ng 2 9th grade master, ngunit paano ang Black Ink Clan? Walang nakakaalam kung ipinanganak ang isang Royal Lord. Noong sinisiyasat niya ang kanyang mga salita ngayon lang, ang sagot ni Monaye ay hindi tinatablan ng tubig, kaya talagang hindi matukoy ni Yang Kai ang anuman. Gayunpaman, pinanghahawakan pa rin ni Yang Kai ang kaisipan na mas mabuting paniwalaan kaysa hindi paniwalaan, kaya nagbabantay siya laban sa ilang hindi kilalang royal lord na maaaring nagtatago sa isang lugar at naghihintay ng pagkakataong kumilos. Tama, hindi niya namamalayan na kung talagang may bagong royal lord sa Black Ink Clan, tiyak na nagtatago siya sa isang lugar, naghahanda na tambangan siya. Gayunpaman, si Monaye ay kumilos sa kabaligtaran na paraan at hayagang inayos ang bagong panganak na Royal Lord sa isang grupo ng pseudo-royal lords. Sa mga tuntunin ng aura lamang, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng isang Royal Lord at isang pseudo-royal lord.
Ang Pseudo Royal Lord ay dalubhasa din sa antas na ito, ngunit dahil ang kanilang lakas ay hindi isang bagay na kanilang nilinang sa kanilang sarili, hindi nila maipakita ang kanilang buong lakas at maaari lamang ipakita ang humigit kumulang 70 hanggang 80% ng kanilang lakas, ngunit ang lakas na nakapaloob sa kanilang mga katawan ay hindi bababa sa isang tunay na Royal Lord. Katulad ng isang mangkok ng kanin at isang mangkok ng sinigang, ang dami ay pareho, ngunit kung ito ay tuyo, ang huli ay mas maliit. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang Pseudo Royal Lord at isang Royal Lord. Sa ilalim ng ganitong mga kalagayan, hanggat ang Pseudo Royal Lord na ito ay patuloy na itinutulak ang kanyang aura sa limitasyon, walang sino man ang makakapagtukoy sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kahit na talagang nag-away sila, basta't sinadya niyang itago ang isang bahagi ng kanyang lakas, hindi siya magiging iba sa isang Pseudo Royal Lord. Dahil dito, hanggang sa biglang umatake ang lalaking ito ay napagtanto niyang kay na sa tatlong Pseudo Royal Lord na ito, mayroon talagang isang tunay na Royal Lord. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Yang Kai. Kanina pa niya pinagtutuunan ng pansin ang lahat ng mga galaw sa paligid niya, natatakot na may biglang sumulpot na Royal Lord sa kung saan. Hindi niya akalain na ang Royal Lord na ito ay lilito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang kaayusan na ito ay napakatalino at talagang gawa ni Mona Ye. Bukod dito, sa simula pa lang ng pakikipaglaban niya kay Yang Kai, inilatag na niya ang pundasyon para sa pagpapakita ng Royal Lord na ito. Ayon sa intensyon ni Mona Ye, pinananatili ng Black Ink Clan ang paninindigan ng tatlong Pseudo Royal Lords na nagsanabpuwersa sa kanya upang salakayin si Yang Kai. Mula sa simula ng labanan hanggang ngayon, ang Pseudo Royal Lords ay nagpapalitan ng pwesto at ilang beses nang nagpalit ng kamay. Hanggat nagagawa nilang bumuo ng isang grupo ng bagong Royal Lord, gaano man katalino si Yang Kai, mahirap para sa kanya na makita sila. Siyempre, ang isa pang dahilan ay tinatago rin ni Yang Kai ang kanyang tunay na lakas. Sa lahat ng oras na ito ay pinipigilan niya ang kanyang lakas at hindi nang ahas na ipakita ang kanyang buong lakas, na medyo nakakapagod. Sa sandaling ito, walang punto na sisihin ang kanyang sarili. Nasa harapan niya ang dalawang Royal Lord, at ang isa sa kanila ay umatake pa. Sa kasalukuyang mahina na estado ni Yang Kai, imposible para sa kanya na maiwasan ang mga ito. Maraming pag-iisip ang sumagi sa isipan ni Yang Kai sa pagitan ng pagpapanatili ng kanyang kasalukuyang estado, at paglantad sa kanyang tunay na lakas, naglulunsad ng ganting atake para mahuli si Mona Ye at itong bagong bumainggong Royal Lord Master at takutin sila. Matapos matimbang sandali ang mga kalamangan at kahinaan, sa wakas ay napigilan niya ang hangarin na pumatay sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, ang kamao na naglalaman ng buong lakas ng bagong nakoronahan na Royal Lord Master ay bumagsak sa protective barrier ni Yang Kai at bumagsak sa kanyang dibdib. Ang lakas ng suntok na ito ay napakalakas na halos magdulot ito ng paglubog sa dibdib ni Yang Kai habang iniluwa niya ang isang subo ng gininto ang dugo. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat at gumanti ng pag-atake, itinutok ito sa mukha ng bagong Royal Lord, na pinilit siyang umiwas. Gayunpaman, sa sandaling ito, kumilos din si Mona Ye. Dati, siya ay pinigilan at binugbog ni Yang Kai, kaya matagal na niyang pinipigilan ang kanyang galit. Bagamat nagulat siya na nasira ni Yang Kai ang Heaven Seal and Earth Locking Array, ang kanyang orihinal na plano ay gumana, na pinupunan ng kahihiyan na nasira ang kanyang Spirit Array. Sinamantala ang sandaling sina Yang Kai at Dialuo ay nagpapalitan ng suntok, itinaas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng isang itim na chi patungo sa likod ng ulo ni Yang Kai. Hanggat matagumpay ang pag-ataking ito, tiyak na mamamatay si Yang Kai. Isang abnormal na pananabik ang lumitaw sa mga mata ni Mona Ye habang inaabangan niya ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, likas na itinulak ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear sa likod ng kanyang ulo at tumpak na hinarang ang matinding pag-atake. Ang marahas na puwersa ay naging sanhi ng pagsuray-suray ng kanyang katawan at ang kapangyarihan ng kanyang Space Great daw ay nagiba-iba. Agad na napagtanto ni Mona Ye ang nangyayari at sumigaw. Huwag siyang makatakas. Habang sumisigaw siya, galit na galit niyang pinaikot ang kanyang chi, dahilan para gawin din iyon ng mga nakapaligid na Black Ink Clan Masters. Gayunpaman, sa oras na muling dumating sina Mona Ye at Dialuo sa harap ni Yang Kai, ang figure ni Yang Kai ay biglang nawala. Kung wala ang Heaven Seal and Earth Locking Array, walang paraan upang higpitin ang agarang pamamaraan ng paggalaw ni Yang Kai, kaya ang kanyang mga pagbabago sa chi ay maaari lamang makaistorbo sa nakapalibot na espasyo. Ang resulta ng panghihimasok na ito ay lumitaw si Yang Kai sa hindi kalayuan, hindi ganap na makatakas. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang labis na kalungkutan. Sumisikip ang kanyang dibdib at puno ng dugo ang kanyang katawan.
Napakahina ng kanyang aura, na para bang anumang oras ay maaaring mamatay. Gayunpaman, mas alam ni Mona Ye kaysa kaninuman na hanggat si Yang Kai, na nagtataglay ng Divine Dragon Source, ay hindi agad napatay, kahit na siya ay magdusa ng malubhang pinsala, magkakaroon ng oras para siya ay gumaling. Bukod dito, nang makita niyang si Yang Kai ay hindi malayo sa Territory Gate, napagtanto niya kung saan gustong tumakas ni Yang Kai. Para sa kasalukuyang Yang Kai, mayroon lamang dalawang pagpipilian para sa kanya upang makatakas. Ang una ay ang lumayas sa pagkubkob, lumagpas sa mga layer ng mga linya ng pagtatanggol ng Black Ink Clan, at tumakas patungo sa hukbo ng human race. Hanggat nagpadala ang human race ng ilang mga master upang tulungan siya, masisiguro niya ang sarili niyang kaligtasan. Gayunpaman, ang pagpipiliang ito ay malinaw na hindi angkop para sa kasalukuyang kanya. Ang dahilan kung bakit siya nakalusot sa no-return pass nang hindi gumagawa ng tunog ay dahil hiniram niya ang natal divine ability ng Thunder Shadow. Sa ngayon, sa no-return pass, kinakagat siya ng maraming master ng Black Ink Clan na parang mga linta, kaya hindi niya nagamit ang natal divine ability ng Thunder Shadow. Sa ganoong sugatang katawan, logically speaking, mahihirapan siyang makatakas. Kung talagang papatayin niya ang kanyang paraan, kailangang suriing muli ni Mona Ye ang kanyang lakas. Kaya isa na lang ang natitira niyang pagpipilian. Territory gates na nakakonekta sa spatial territory.